Sa English, ang title nito ay Do Not Worry About That. Ibig sabihin, huwag kayong mabagabag kung kahit anong bagay, huwag kayong mabagabag. Kasi minsan, ang tao ay lagi niyang iniisip, ano kaya ang kakainin namin bukas? Di ba? Hindi naman siguro lingid sa atin yan. Ano kaya, paano kaya namin babayaran yung aming mga utang? Paano kaya namin dahil doon sa mga bagay na ganoon, parang ang ating kaisipan ay napupudpud na. Pudpud na ang ating kaisipan. Kakaisip ng mga bagay na yan. Sabi ng Diyos, don't you worry about that. Huwag kang mabalisa. Parang nakaupo lang tayo pero hindi mo ba alam na talo pa natin na nagtatrabaho. Pagka ginamit mo yung kaisipan mo, talo mo pa nagtatrabaho. Kasi yung nagtatrabaho ay physical lang yan, pero yung kaisipan ng tao ay kaya marami ang nasisiraan ng ulo. Nagsasalita siya at yun ang pinapagana niya yung kanyang kaisipan. Pero sabi dito, tingnan ninyo dito sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Dito ipinakita ng Diyos na ang lahat ng ito ay kailangan natin. Kailangan natin siguro ang kumain, kailangan natin ang pananamit, kailangan natin ang kaunting pera para mayroon tayong magastos bilang tao. Yan po. Pero sabi dito ng Diyos ay pinakita niya kung paano nagkakaroon ng mga bagay na magaganda ang isang tao. Pero paano natin makukuha ito? Paano natin makukuha ito? Sabi ng Panginoon na huwag kayong mag-alala kung ang mga ibon nga sa himpapawid ay aking pinapakain. Kayo pa na mas mahalaga kaysa mga ibon, pinapakain ng Diyos. Pero paano ba natin makukuha itong mga biyayang ito? Sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 33, sa hulihan na po tayo. Kasi itong verse 33, binigyan niya dito ng impact. Yung konteksto, binigyan niya dito ng impact. Kung paano natin makukuha, ang tawag dito ay keywords. Dito naglagay ang may akda ng sumulat. Dahil sa keywords, nandoon yung mga puntos na inilagay ng may akda. Sabi niya dito, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos. Yan, kung makukuha natin pala ang lahat ng mga bagay na yun, makukuha natin ang lahat ng mga pagkain, inumin, o ano pa man ating pangangailangan, makukuha natin yon kung pinag-aarian ng tao ng Diyos. Amen. Kasi hindi mo maaaring makuha yung mga bagay na yun na galing sa Diyos kung hindi ka pinag-aarian ng Panginoon. Kaya yung mga, halimbawa, ikaw ay wala kang pakialam sa gawain ng Panginoon, wala kang hindi ka nagbibigay ng oras ang araw sa Panginoon, ay hindi magiging maganda ang buhay mo. Masisira yan. Kasi sabi dito, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ay pagharian kayo ng Diyos. Yun ang una, na maghari sa atin ang Panginoon. Bilang Panginoon natin na maghari sa atin, na sinusunod natin ito. Nakakaintindi tayo ng mali at saka tama. Naiintindihan natin ito. Pangalawa, at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Tingnan mo, yung buhay ba natin ay nakatama sa kalooban ng Diyos? Yung buhay ba natin ay tama sa kalooban ng Diyos? Yung bang ating buhay, itong bang pinamumuhay natin ay tama ba sa kalooban ng Diyos? Kasi kung hindi yan tama sa kalooban ng Diyos, magsasuffer tayo. Magsasuffer tayo. Kaya bilang mga Kristiyano, huwag nyo na pong susubukan ng Panginoon o susubukan ng mundo na makisawsaw tayo sa mga ganyan, sapagkat kapag tayo ay nasa kanyan, mamamatay tayo ng malayo sa Diyos. Kaya sabi niya dito,
Tayo ba ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos? Pangalawa, sikapin mong pagharian ka ng Diyos. Una. Pangalawa, namumuhay ka ba na ayon sa katwiran ng Diyos? Namumuhay ka ba na sa katwiran ng Diyos? Yung kalooban ba ng Diyos ay sinusunod mo sa iyong buhay? Pangatlo, ito yung maganda. At ipagkakaloob niya ang lahat ninyong kailangan. Di sinabi dito na pagkain lang. Lahat. And all these things shall be added unto you. Hindi sinabi dito ng Diyos na ito lang kapirasong ito. Kundi lahat ng bagay ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi nangako ang Panginoon sa mga masunurin sa Kanya, ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan. Kasi ako sa ilang taon na ako, ilang buwan na ba ako hindi nagtatrabaho. Ako ay binigyan ng Diyos ng ibang trabaho. Ako ay full-time preacher sa social media. Wala akong trabaho physically. Pero pinapakain ako ng Diyos. Huwag tayong masyadong mag-isip. Kasi tingnan mo dito sa 32, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam na ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Alam na ng Diyos ang kailangan natin itong mga ito. Manalangin lang kung tayo ay mayroong kailangan sa Panginoon. Ang panalangin ay susi ito para makalapit muli tayo sa Diyos. Kaya, una, sikapin natin na pagharian tayo ng Diyos. Tanong natin, si Kristo ba talaga ay pinapasok natin sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas? Ang Panginoong Jesucristo ba, siya ba ang naghahari sa atin? Malaking katanungan ito sa atin. Pangalawa, namumuhay ba tayo ng ayon sa Kanyang kalooban? Ipinamumuhay ba natin ang salita ng Diyos? Pangatlo, kung ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, ay idaragdag ng Diyos ang lahat ng bagay. Idaragdag ng Diyos ang iyong pangangailangan lahat. Kaya, maliwanag na maliwanag, sabi niya dito sa 34, kaya't huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na ang bawat araw ang kanyang suliranin. Marami po ang mga tao na kakain pa lang, susubo pa ng pagkain, iniisip niya yung ano kaya ang kakainin namin sa araw ng bukas. Hindi po yan maganda. Dapat ngayong araw na ito, magpasalamat tayo sa Diyos. Bukas ay panibagong buhay, panibagong haharapin natin. Kung